Lagi po kami pinapatawag po sa barangay. Tapos lagi po kami tinatakot na isasarado yung ipapadlock nila. So may ganun pangaharas? Opo. Yung nagre-renta siya may problema. Kasi yung binigay sa kanila yung OPA, malaki ng OPA nila, hindi nila na tumutupad ng pangako nila na dapat nila bayaran. Kasi po, sinabi ko lang, sir, hindi po 5 months ang utang nila sa rental. Kulang 9 months. Ang ginawa ko, para makabayad sila, binabaan ko ang renta, ginawa ko lang 10, at saka hindi po sila nakakapagbayad ng buo kada buwan. Nagbibigay lang po sila ng 5,000. Okay. Hindi ko sila ginigipit. Ang ginagawa ko, dinadaan ko sa legal. Makailang beses na ho ako pumunta ng barangay at pinatatawag sila. Dahil po honestly po, ang unang nakikipag-transaction sila yung mother ko, which is 72 years old. Depression na po ang nanay ko sa kanila. Lumapit po kami sa hashtag ipabitag mo para humingi ng tulong. Sa dahilang ang nais ng aming landlord na si Jonald de Mesa ay kuhahin ang aming pinagkakakitaan na water refilling station na ito ang pinaglalaban namin dahil paano kami makakabayad ng utang kung kukuhahin niya po sa amin iyon. Ang nais ni Jonald de Mesa ay ang ipambayad namin ay ang water station sa natitira naming pagkakautang sa aming renta. At dahil hindi kami nakabayad sa dahilan po na sa aking karamdaman, hindi naman namin gusto takasan o yung obligasyon namin, alam namin, pero kinakailangan namin magsumikap. Kung kukuhain sa amin tutubigan na yun na magiging kapalit, paano na yung mga anak ko? Kaya ako nakikipaglaban dahil sa maliliit kong mga anak. Bakit kayo nagkaroon ng utang? Nagkaroon ako ng karamdaman, tapos yung mga naging kasama namin sa hanap buhay ay doon unti-unti naluloko nga kami, na pagnanakawan. Hindi namin naman ginusto na hindi magbayad talaga. Nagkaroon ng 5 months na backlog dun sa mga sinasabing bayarin ninyo dun sa renta. Saan ba kayo nag-usap? Doon na kayo nagkausap or diniretso kayo sa barangay? Sa barangay po. Ang gusto pong mangyari nila po ay umalis na lang kami doon at iwanan lahat ng mga gamit. Okay. Pero hindi po ako sumang-ayon kasi nga po, paano ako makakabayad kung yung water station namin ay naandoon, bigla mo kaming paalisin. Dahil yun na lang naman talaga yung pinagkakakitaan namin mag-asawa. Doon sa naging kasunduan po namin, yung 66,000 kaya naging inis. Bali, 1 month namin kasi 13,000 eh. So, dinagdagan na ng 10,000, kaya naging 23,000. Kaya, itong 23,000? yung huli namin pag-uusap na ito. Pumayag na kami doon para lang maging matapos na maging maayos na. Siyempre, natural, obligasyon namin po yan. Hindi naman kami makakaalis sa kanila dahil doon kami nakatira at naroon din ang aming negosyo. Pagkatapos ng pag-uusap ninyo sa barangay, ayun, okay na, nagbabayad na kayo. Ano naman ang panibagong nangyari ngayon? Doon sa paniningil na niya nung gabi. Na wala pa due date. Mga 7 ng gabi yun eh. Nagulat kami na bigla siya sumulpot doon at sinisingil nga agad kami. Sabi ko, bakit? So sabi ko sa kanya, magbabayad naman kami. Natural lamang yan. Ano ba yung due date dapat? Ang ano talaga, katapusan talaga. Kailan siya naniningil? Noong mga 16 ng gabi. Ngayon palang katapusan ng buwan na to, magkakaroon ng simula ng pagbabayad. Lang po. Pero 16 pa lang, nangungulit na siya tungkol doon sa bayad kung kailan kayo magbibigay. Meron pa ba kayong ibang issue bukod doon? Kasi nabasa ko din kanina kasi na sinasabi ninyo, pinagdidiskitahan yung water refilling station. Sinong gabi na yun, sige kung ganyan gagawin paninigin sa akin, bigyan mo ako resibo. 3 years na akong bumabayad sa iyo na 460,000 binabayad ko sa iyo. Wala ako pinangawakan. So may issue tayo sa resibo. naman. Next, yung sa water refilling station, totoo ba yun na inaangkin? Paanong pagkakasabi ng landlord? Ang sabi Aalis po, kami nang wala kaming dadaling kahit anong gamit. Referring to sa negosyo niyong tubigan. So kung ibibigay nyo yun, bayad na lahat ng utang. Parang gano'n na po. Pero yung panggigipit na talagang hinaharas na kayo, meron po ba? lagi po kami pinapatawag po sa barangay. Tapos lagi po kami tinatakot na isasarado yung So ipapadlock may ganung nila. pangaharas. Okay, sige. Ngayon naman puntahan na natin si mismong Kap ng Barangay St. Francis 2, Limay, Bataan. Magandang umaga sa iyo, Kap Nestor. Anong kausapan dito? Lahat ng binigay ng kaluwagan nasa kanila. Na ganito, magbabayad nila, ganito. So, ibig sabihin mo, Kap, na yung hiningi man nila na kondisyones ay binigay naman ng sinasabing may-ari ng inuupahan nila. Tama ba? Opo. Meron daw sinasabing paniningil na maaga itong may-ari ng pinauupahan nila. Hindi po, nakausap ko ito palagi ng pag-ano kasi naghahingi sa akin advisor din na yung petsa nga buwan nga pinangako,
hindi rin tumutupad. Sabi mo hindi tumutupad. Pang ilang kasunduan na nila ito? Pang tatlo na yata ito, apat ba yung ano? Kasi dito sa akin, dalawa. So nakatatlo o apat na sila nakasunduan, tama ba? Opo. So yung ano nangyari doon sa tatlong kasunduan nung una? Hindi man nila natupad. Okay, so nagkaroon na sila itong sinasabing lumapit sa atin na tatlong kasunduan na hindi natupad. Opo. Tapos, Okay. panibago ng kasunduan, pangako naman nila. Pinagbibigyan man sila nila pangako. Sunod nila. Kapitan, tanong ko lang, Kapitan, kasi kayo ang nakakaalam dyan sa barangay. Ano ba, sa tingin nyo ba may willingness na magbayad yung mag-asawa or talagang nagkakaroon ng problema? Yung nagre-renta siya may problema. Kasi yung binigay sa kanila yung upa, malaki ng upa nila, hindi rin na tumutupad ng pangako nila na dapat nila bayaran. Pero hindi po ba ang naging arrangement ng pagbabayad ay tuwing katapusan? Yung po kasi ang issue ng mag-asawa, katapusan kami magbabayad, bakit 16 pa lang sinisingil na kami ng landlord? Ang para sa kanila is bakit ngayon ihahanda pa namin ng bayad pagdating ng katapusan. Dumating ba yan sa'yo, Kap? Ay, hindi gano'n ang hiramisman, hindi natupad ang pag-uusap at pagbabayad. Sa pang-apat na kasunduan nung huli? Yan talaga yung sa kanila talaga binibigyan yung may-ari ng bahay, sa kanila kalatan Medyo mahirap tayo kay Kapitan. Diretso na tayo dun sa landlord. Nandiyan ba si alias June, yung mismong landlord? Yes po, good morning po, sir. Actually, sir, nung umpisa pa lang, nung unang monthly rental nila, hindi na po sila nakakapagbayad. Ngayon naman na nagkaroon kayo ng kasunduan sa barangay, I think yung pinaka-recent yung kasunduan is dapat pagdating ng katapusan. Tama po ba? Nakiusap po sila, sir, pero actually po, ang due date niyan is 16, every 16 of the month. Yun po yung nakalagay sa kasunduan. At tapos po nakiusap sila sa akin, kung po pwede, dahil nga po sabi nila, wala pa sila ganong pera. Sabi ko, okay lang naman po kung sa katapusan nyo, bubuuin. Pero at least kahit papaano po, makapagbigay kayo ng August 16. Saka din po, linawin ko lang, sir, hindi po 5 months ang utang nila sa rental. Kulang 9 months po ang utang nila sa rental. Ang ginawa ko lang po, para makatulong sa kanila, ang ginawa ko, para makabayad sila, binabaan ko ang renta, ginawa ko lang 10, tapos yung utang nila, dinivide ko ng 5 months at 5 months lang yung pinababayaran ko muna. Officially, 9 months ang utang. Yes po, 9 months po. Balik pumapatak po na 102,500 duwa namin. Kaso ngayon, may mga naririnig ako dito sa bakit daw 102? No, mukhang nagulat yung mag-asawa. Kaya po 102 kasi po, pumasok na po yung August 16. Our date today is 22, kung di pa ako nagkakamali. Dahil pumasok na yung pinaka-current na buwan, kaya tumaas siya na 102,500. Itong sinisingil mo ba na presyo ay merong penalties? Wala po penalty yan, So sir. wala kahit Actually, anong penalties as is lang yung renta na... Yes po. At saka hindi po sila nakakapagbayad ng buo kada buwan. Nagbibigay lang po sila ng 5,000, 3,000. Dahil na nagkakaroon siguro ng misunderstandings on both sides, anong magagawa natin siguro ngayon? Kasi ang sinasabi nila, alam nila is katapusan. Ang sa inyo naman, 16. Ito pa ho, sir, ha? Hindi ko sila ginigipit. Ang ginagawa ko, dinadaan ko sa legal. Makailang beses na ho ako pumunta ng barangay at pinatatawag sila. Dahil po, honestly po, ang unang nakikipag-transaction sila yung mother ko, which is 72 years old. Depression na po ang nanay ko sa kanila. So, nakialam na po ako dahil ayoko lang po dumating sa punto na pati buhay ng nanay ko ay mawala sa depression because of them. I just have to ask certain things lang na itong mag-asawa inilapit para isa-isa natin ma-discuss. Hindi daw kayo nagbibigay ng resibo kapag sila ay nagbabayad sa inyo. Kasi wala naman pong resibo pala from the start, sir. Kaya nagtataka rin po ako ba't nila iniisi sa akin yung resibo. Kasi kung kailangan nila yung resibo, dapat nung una pa lang. Kailan lang nila hinabol yung resibo? Nito na lang po, bago yung pagpupulong na to. Next naman, itong sinasabing water refilling station daw na kinukuha mo daw. Yung ba ang mayroong intensyon na kunin ang water refilling station na binibigyan ko sila ng sobrang palugit? 9 months, imagine po, na walang bayad na rental. Tapos ang ginawa ko pa ho, binabaan ko pa ho ang renta para lang makabayad sila. Hindi po totoo yun, sir. Kasi wala naman kung magpapatid sa water refilling station nila eh. Itatanungin ko naman itong mag-asawa, ano ang kanilang sagot? Ikaw ay nabigyan na namin ng panahon para sumagot sa mga aligasyon. Oo, totoo. Bigyan nga kami ng gano'ng mga bagay. Hindi nyo dinideny yung mga binigay niya. From 9 months, ginawa niyang 5 months. Binabaan niya para mabayaran ninyo. Doon po sa napagkasunduan sa barangay, 66,000 na lang yung aanuhin naming bayad. Kaso, kailan pa yun? Siyempre, tumaano yung buwan, yung araw. Madadagdagan yun. Hindi po, nito lang po yung na tinotal niya na po lahat kasi nagpa-update na po ako dahil... So, hindi nyo tinatanggap yung sinasabi ni Sir June na 102. Ang alam
alam niyo kung saan kayo hindi nagkakaintindihan? Kung 9 months ba talaga o 5 months? Kasi sa June, 9 months. Ikaw, 5 months. Kasi po, ma'am, kaya na po ako nanghihingi talaga ng resibo. Kasi yung una po kasi, maganda yung ano po namin, may perma sila. Nung sumunod na, yung pinaka-notebook namin na may perma, kinuha na po nila at binigyan na kami ng panibagong listahan, doon na gulo-gulo na hindi na namin maintindihan po yung ano. Kaya ako na rin po nag-suggest talaga na sa barangay na lang magbayad. Kasi pag kasi sa barangay, at least makita ng barangay na talagang nagbabayad kami. Kapag kasi sa kanila, pwede nilang i-deny po yun eh. Pero at least ano po na yun. lang yan? Kumbaga, additional na lang yan dun sa problema. Ang pinaka-problema kasi dito, yung hindi nyo pagbabayad. Kayo ba willing kayong magbayad at akuin tumago? Willing po. Napagkasundoan na katapusan ay talagang willing na willing kami dahil ayaw namin na ang pinaghirapan namin ay mapawalang saysay lamang. Okay. Ngayon naman, pag-usapan natin yung setup dahil nakiusap kayo ng katapusan. Yung expected nyo, 66,000 ay tatapusin nyo yung 3 months, yun lang ang babayaran. Pagdating sa ganyan, papatong pa ang renta doon sa 66,000 yung kada buwan. So, mangyayari kada buwan, aside doon sa bayad nyo para doon sa alam po utang yung namin. 66, meron pa kayong renta at Monthly ibang fees na rent. kailangan Tama. Alam po pabayaran. namin. Sir, Sa amin. okay, babalikan din natin kasi yung main purpose din kung bakit namin kinuhang inyong sumbong dahil sinabi niyo pinagkakadiskitahan yung water refilling nyo, which is dininay niya at sinabi niya na wala naman siyang balak na kunin nyo. So, ang sa inyo lang, makiusap kayo na katapusan lang yung bayaran. Oo. Sir June, okay lang ba na siguro kahit papano na gawin na lang na katapusan yung sinasabing kanilang pagbabayad at hindi na lang 16? So wala naman hong problema doon eh. Ang punto ko lang po, totoo ba yung mga pinapangako nila? Kasi makailang beses po sila nangangako na hindi natutupad. Ngayon, 22 ngayon, malapit na magkatapusan. Dapat sa katapusan, makapag-abot kayo. Okay? Kung kunwari sabihin natin, sige, yun yung pakiusap nyo, katapusan, okay, so be it. Kapag hindi kayo nakapagbayad, kung ano man ang gagawin ni Sir June na hakbang legal, wala na kami doon. Wala na kami magagawa. Kasi kayo yung nag-usap, kayo yung nagkasundo, ayun lang ang magagawa namin kundi pag-ayos kayo, pero ang ibang bagay, depensan kayo, wala kaming gagawin doon. Kasi yun na yung napag-usapan, yun mga hiling ninyo. Okay, Sir June, asahan na lang namin siguro na unang-unang maraming salamat sa pagbigay ng inyong panig dito sa programa. Yun lang naman ang pakiusap ng mag-asawa ng katapusan. Anything else dun sa napag-usapan ninyo, we won't meddle, hindi lang kami mangingialam. Doon lang sa date ng bayad. Okay, sir? Okay, sige po. Salamat po, sir. Salamat Maraming po. salamat, Sir June. Okay, narinig nyo naman yung naging usapan dito. Kahit papano, ikaw yung witness. So, kung sakali may hindi magandang pag-uusap or hindi man tumupad, then kayo na, sir, bahala doon sa sinasabing pangyayari. Okay, Kap? Okay. Okay. Sige, Kap. Maraming salamat sa iyo at magandang umaga. Maraming salamat, sir. Okay. Ngayon naman sa inyong dalawa, no, maraming salamat sa paglapit and sana naman na at least kahit papano may klaro ng usapan, katapusan, Nalinawan. lahat ng kailangan yung bayaran, okay na. So, ang gawin nyo na lang, nasa parte ninyo, nasa inyo ang bola, Yes. gawin nyo na lang yung dapat na gawin nyo. Okay? Sige po, maraming salamat. Okay. Maraming salamat sa inyong dalawa sa paglapit dito. Sige po, Okay? sige po. Okay, Salamat dyan po. muna kayo at magpapaalam tayo ngayong araw. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan. Tulong at serbisyong may tatak, tatak bitag, ilalaban ka, di iiwan. Ito ang hashtag ipabitag mo.